Ang pelikula ay nagsisimula sa isang grupo ng mga tao na nakipisan sa City Hall, kabilang ang Gobernador Sandro Correa. Ang gobernador ay suspected ng paggamit ng estado pera, na ibig sabihin para sa pagbili ng mga kagamitan ng ospital, para sa kanyang sariling benepisyo. Ang ilang araw na mas maaga, ang mga miyembro ng Special Armed Division ay naparoon sa magandang bahay ng gobernador. Hindi lamang sila naglakbay. Sila'y naghahanap sa kanyang tahanan at pinatay siya. Ang mga detective, Miguel at Edo, ay nakatuon sa operasyon na ito. Ang gobernador ay dinala sa interrogation room, kung saan ang mga ahensya ay nagpakita sa kanya katibayan, tungkol sa kanyang maling paggamit ng mga pondo. Ito ay tulad ng isang tunay na detective showdown, sa isang nakalista na pakikipag-usap. Ang gobernador threatened sa pinsala ang sinuman na ipahayag ang kanyang mga gawa, kung sa publiko o ang pulis. Siya kahit sinusubukan na sumpa ang prosecutor's office upang maiwasan ang paghuhukom. Malinaw na, ang pamahalaan ay napaka-korupto. Sa lalong madaling panahon, dumating ang abogado ng gobernador. Siya nagtanong tungkol sa gobernador ng pamilya ng Holiday sa Miami at informed sa kanya na siya ay mayroon na nakipag-ugnayan sa prosecutor's office. Sinabi ng abogado na ang gobernador ay nanatili sa bahay hanggang sa kanyang paghuhukom. Naniniwala si Gobernador Correa na malapit na siya ay malaya. Sinabi niya sa kanyang abogado na maghanda ang kanyang mga personal na bantay. Dahil siya suspected isang tao ay maaaring target sa kanya dahil sa pera scandal. Ang prosecutor's office ay hindi magkaroon ng sapat na katibayan upang panatilihin siya sa bilangguan. Kaya pinahihintulutan nila siya sa bahay. Ngunit siya ay dapat na nanatili doon hanggang sa pagsisiyasat ay kumpletong. Si Miguel at si Edo, ang mga agente ng espesyal na armadong division, ay sinasabi ng kanilang boss na sila ay maaaring pumunta ka sa bahay. Nang bumalik si Miguel sa bahay, natagpuan niya ang kanyang anak na babae na natutulog sa sofa. Magsigaw siya madali, siya sa kanyang higaan. Nagsisimula siya ng isang maikling panahon. Sinabi sa kanya mabuting gabi, at sinabi na siya ay nagmamahal sa kanya para sa pagkuha ng mga masama. Ang susunod na araw, Miguel nagplano upang dalhin ang kanyang anak na babae sa isang soccer game. Ngunit bago sila magsiparon, ang kanyang dating asawa ay naparoon upang kunin siya. Nang magtrabaho si Miguel, sinabi ng mga boss niya, sa kanya sila ay shutting down ang kanyang koponan. Ang kaso tungkol sa Gobernador Correa ng pera ay inilipat sa militar pulis. Miguel had nagtatrabaho sa kaso na para sa buwan, at ito ginawa sa kanya napakamasasakit. Hindi siya sumasang-ayon sa kanyang mga boss, ngunit nagkaroon na umalis sa opisina. Gallivant kanyang pangako na dalhin ang kanyang anak na babae sa soccer game. Miguel mabilis na yumaon upang matugunan ang kanyang. At siya ay naghihintay sa kanyang dating asawa. Kahit na sila ay isang maliit na huli, ang kanyang anak na babae ay masaya na tingnan ang laro sa kanyang ama. Sila ay ilagay sa Brazil jerseys. Kinuha ng isang mabilis na grupo ng larawan. At pagkatapos ay naglakbay sa estadyo, habang sila ay sa kanilang daan sa laro. Isang masamang bagay ang nangyari, nang magkagayo'y sinaktan ng isang tao ang anak ni Miguel. Miguel ay sa shock ngunit, inilabas siya sa ospital para sa tulong. Ang mga nurse ay mabilis na kinuha siya sa emergency room at sinabi, Miguel upang maghintay sa labas. Miguel ay napakaangkin at nagpa siya na pumunta sa emergency zone. Habang siya ay lumalakad sa pamamagitan ng ospital, nakita niya ang maraming mga pasyente na hindi makuha ang pag-aalaga na nila kinakailangan. Nakikita na ang ospital ay hindi magkaroon ng sapat na pera o magandang mga kagamitan. Si Miguel ay natagpuan ng kanyang anak na lalaki na may mahina sa harap ng operating room. Ang ospital ay masyadong puno, at sila ay hindi magkaroon ng sapat na kagamitan. Kaya siya ay nagkaroon na maghintay sa kanyang turn, sapagkat siya ay hindi makakakuha ng matapos ang paggamot o makakuha ng dugo na kailangan niya. Ang anak na babae ni Miguel ay namatay. Ito ay mahigpit. Sa lalong madaling panahon, ang dating asawa ni Miguel ay dumating sa ospital at siya ay ganap na shock na marinig na ang kanilang batang babae ay namatay. Si Edo ay nagkaroon ng masamang kasalanan tungkol sa nangyari sa anak ni Miguel, at nagnanais na makatulong sa paghahanap ng shooter. Ngunit si Miguel ay walang ideya kung saan ang shooter ay dahil sila ay malapit sa maraming mga gusali kapag ito nangyari. Ang responsable ay maaaring tumago sa anumang lugar.
Miguel ay din napaka-masakit tungkol sa kung paano ang ospital ay hindi magkaroon ng mga kinakailangang kagamitan upang isave ang kanyang anak na babae. Siya ay naniniwala na kung ang ospital ay may mas mahusay na kagamitan, ang kanyang anak ay maaaring pa rin buhay. Naniniwala siya na walang sinuman ay dapat na magkaroon ng pagdurusa at neglected tulad nito hanggang sa ito ay masyadong late. Sa gitna ng kanyang kasakit, Miguel natagpuan na Gobernador Correa ay ipinahayag. Walang kabuluhan ng skandal ng pera. Sa walang karagdagang mga legal na mga issue, Correa inihayag na siya ay running para sa presidente. Siya kahit na ipinangako na ay increase ang budget para sa kalusugan at pampublikong ospital upang gumawa ng buhay mas mahusay para sa mga Brazil. Ngunit si Miguel ay lubhang nagalit kay Correa. Nakita niya ang lahat ng mga kasinungalingan at mga walang kabuluhan na pangako. Kaya, siya sumali sa isang grupo ng mga demonstrasyon sa City Hall at nakipagkumpitensya sa pulis. Si Miguel ay may mask at isang tao sa karamihan ay nag-record ang lahat. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa Correa's bodyguards, Miguel sa wakas na dumating sa gobernador sa City Hall. Ginawa niya ang ginawa niya at natapos ang buhay ng corrupt gobernador na indirect na sanhi ng kamatayan ng kanyang anak na babae. Ito ay isang dramatic confrontation. Ang mga sumusunod na araw, Gomez matugunan sa kanyang mga kaibigan sa politika at hinihikayat sila upang suportahan ang kanyang anak na lalaki para sa presidente upang palitan Correa. Sila ay lahat ay lubos na nasisiyahan dahil ang anak ni Gomez ay hindi para sa trabaho. Kapag kanilang ipinahayag ang kanilang mga pangangailangan, Gomez got nagalit at pinatatakot na ipahayag ang kanilang mga gawain ng korupsyon sa Minister Regina. Ang ilang araw mamaya, si Miguel ay nagpasya na bumalik sa trabaho. Hindi niya nais na magpatuloy na malungkot dahil sa kamatayan ng kanyang anak na babae. Si Miguel at si Edo ay hinirang upang mag-aralan ang kabagabagan sa panahon ng protesta. Ang kanilang mga koponan ay nagtagumpay sa arrest ang ilang mga tao na tila sa likod ng mga problema. Si Miguel ay nakilala sa isa sa mga suspect. Isang babae na nakita niya sa panahon ng protesta. Upang protektahan ang kanyang identidad, Miguel volunteered sa pagsusuri sa kanya. Ang babae, na tinatawag na Nina, ay isang programmer. Alam ni Nina na si Miguel ang siyang nakikipaglaban sa pulis sa panahon ng protesta. Sinabi niya sa kanya na may video proof ng kanyang mga gawa sa kanyang telepono. Miguel ay walang pagpipilian kundi upang ipaalam sa kanya upang pumunta at makuha ang kanyang telepono bago ang kanyang mga kasamahan na tagpuan. Nagpasya si Nina na tulungan si Miguel sa pagsusuri ng mga nasira na medikal na pondo at kagamitan ng ospital. Si Miguel ay nalalaman na kailangan niya ang tulong, kaya siya ay sumang-ayon. Ginamit ni Nina ang kanyang kakayahan upang i-hack sa personal na laptop ni Correa. Natagpuan nila ang katibayan na si Gomez at ang kanyang mga kaibigan sa politika ay kasangkot sa korupsyon. Walang paghihirap. Ang Miguel ay nagpasya na pumunta sa likod ng mga korumpado na opisyal at mga politika na responsable para sa kamatayan ng kanyang anak na babae. Siya ay mayroon ng parehong mask bilang isang disguise. Ito ay isang showdown. At Miguel ay hindi tumigil. Mga tao, nagsimulang makipag-usap tungkol sa mga politika na inalis. Nina, alam Miguel ay sa likod ng mga ito. Wondered, kung ang responsable ay maaaring itinuturing bilang isang hero. Pagkatapos, si Miguel ay bumisita kay Nina sa kanyang lugar ng trabaho. At nagtanong sa kanya upang malaman kung sino ay nag-finance ang mga kampanya ng mga korumpido politika. Sa una, Nina ay hindi interesado, ngunit Miguel nag-aalok ng isang deal. Siya ang ipinangako upang makatulong upang mabawasan ang bilangguan para sa ang ina ni Nina, na hindi nasumpungan. Nina nabisitahin ang kanyang ina sa bilangguan at nagsalita tungkol sa kahalagahan ng katotohanan. Ang kanyang ina ay may iba't ibang pananaw, na sinasabi na ang katotohanan ay tulad ng isang ilusyon dahil, kung ano ang totoo para sa isang tao ay maaaring hindi totoo sa ibang tao. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa kanyang ina, Nina nagpasya, upang tulungan si Miguel na malaman kung sino ang nag-finance ng kampanya ni Correa at iba pang mga korupto na politika. Ito ay bumalik para maging Gomez. Nina ginamit ang kanyang kakayahan hacking upang tapusin sa isang sistema ng surveillance camera sa isang gusali, kung saan si Gomez ay nakaraan na matugunan si Regina. Samantala, Miguel pretended na tumulong Edo upang maiwasan ang suspicion. Edo ay pag-aaral ng isang serial killer na ang target ay corrupt opisyal. Tinatawag nila ito, killer ang Awa Kenner dahil siya ay tulad ng isang espesyal na puwersa eksperto, matalino sa mga armas, na nag-iwan ng walang
mga traces, at pagpatay sa isang hit. Miguel alam Edo ay pagdating malapit sa katotohanan, kaya siya iminungkahing na Edo kumuha ng isang break mula sa trabaho. Pagkatapos ng pagtulong sa Edo, si Miguel ay umalis upang gawin ang kanyang sariling bagay. Edo figured na ang susunod na target ng Awa Kenner ay Ministro Marta Regina. Sinubukan niya na i-warn si Miguel at sabihin sa kanya, upang pumunta sa lugar kung saan Regina ay matugunan Gomez. Ngunit si Edo ay hindi makakapasok sa Miguel, kaya siya ay naparoon. Kapag Edo dumating, siya sa wakas confronted ang Awa Kenner, na natagpuan na Miguel. Miguel ay hindi nais upang makipaglaban sa Edo. Siya ay sinusubukan upang tumakas ngunit pinatay. Siya ay nagpasya na i-cancel ang kanyang misyon upang patayin Regina, at tumakas. Nakilala ni Miguel si Nina, na tumutulong sa pag-aayos sa kanyang mga sugat. Ang susunod na araw, Miguel at Edo ibinahagi ang kanilang mga pananaliksik ng mga conclusion sa kanilang mga kasamahan. Nagkaroon sila ng malakas na katibayan na ang Minister Regina ay nakikipagtulungan sa Antero Gomez, na nag-aayuno sa mga kampanya ng mga korupto na politika. Si Miguel, si Edo, at isang koponan ng mga investigator ay nagpasya na maunawaan ang mga gawain ng Minister Regina. Gayunman, ang kanilang mas mataas up sa lalong madaling panahon intervened at closed ang pagsisiyasat. Sinabi nila sa kanila na huwag tumingin sa mga negosyo ng Minister Regina. Hinihikayat na ang kanilang mga boss ay maaaring pinagsama sa pamamagitan ng Gomez. Miguel ay napakamasaya tungkol sa desisyon na ito at nagpasya na magsagawa ng Gomez kanyang sarili. Samantala, sa bahay ni Gomez, naghahanda siya ng hapunan sa malakas na opisyal ng pamahalaan. Ang anak ni Gomez ay naruroon din. Nagkaroon ng pakiramdam sa paligid ng mga mahalagang tao. Siya ay kinuha ng isang poza at nakipag-usap sa kanyang ina. Confessing na siya ay hindi handa na maging presidente ngunit hindi nais na masakit ang kanyang ama. Nang marinig ang kanyang anak na mga katanungan, Gomez sinusubukan upang matulungan at motivate siya. Ngunit si Miguel ay nasa paglalakbay at pinatay ang anak ni Gomez. Ginawa ni Miguel ito upang pakiramdam si Gomez na sumampalataya sa kanyang mga krimen. Ngunit sa kabila ng kagiliw-giliw, ginamit ni Gomez ang kamatayan ng kanyang anak upang makakuha ng simpatiya sa publiko. Siya nominated kanyang sarili bilang ang bagong presidential kandidato, sa halip ng kanyang anak na lalaki. Gomez ay di na-investigate ang kamatayan ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang abogado, si Sik Ira, ay tumingin sa mga ito. Sik Ira sa wakas natuklasan na ang Awa Kenner nagkaroon ng isang kasamahan. Siya ay maling naniniwala ni Nas Boss ay ang kasamahan na ito at pinatay siya. Pagkatapos, Nina dumating sa kanyang trabaho at natagpuan ang kanyang boss patay. Nakatakot, siya tumakas sa Miguel's hide place. Hindi alam na si Sik Iris mga tao ay sumunod sa kanya. Nag-atake sila sa hideout ni Miguel. Sa kabagabagan, kinuha Sik Irene na bilang hostage at ginawa ng isang pakikipag-ugnayan sa Miguel upang isave ang kanyang buhay. Sinugo niya si Miguel na patayin ang isa pang presidential candidate, Julia Machado. Miguel ay walang pagpipilian kundi sa sumang-ayon sa Sik Iris pangangailangan upang isave Nina. Sa lalong madaling panahon, ang mga pulis ay dumating sa lugar ng pag-iimbak ni Miguel dahil ang mga kapwa ay nagsabi na nakarinig ng mga shotgun. Edo at ang kanyang mga koponan, na din ang pag-aaral. Natagpuan na ito ay ang lugar kung saan ang Awa Kenner had been hiding. Edo ay shocked upang matuklasan na ang Awa Kenner ay talagang kanyang pinakamahusay na kaibigan. Miguel, siya natutunan kapag siya natagpuan Miguel ng cellphone sa lugar. Matalino na ang Awa Kenner ay target ang Gomez. Edo rushed sa lokasyon ng isang presidential kandidato debate. Si Miguel ay naparoon din doon upang i-eliminate si Julia. Kapag ang Miguel dumating sa debate, siya ay handa upang masama Julia, kahit na siya ay isang matuwid na politika. Samantalang siya ay tungkol sa pagkuha ng trigger. Edo intervened. Sila ay nagkaroon ng isang masamang pakikipaglaban, ngunit ang parehong sinubukan na hindi patayin ang isa't isa. Edo humihingi sa Miguel na tumigil, na sinasabi na kung siya ay patuloy, siya ay hindi magbago mula sa mga corrupt mga tao, siya ay pakikibaka laban sa. Gayunman, si Miguel ay hindi nakikita na nag-aalala. Samantala, si Nina, na iningatan ng Sik Ira, ay kinuha ang kanyang pagkakataon kapag ibinaba niya ang kanyang bantay. Siya nakikipaglaban at malubhang nasugatan Sik Ira. Miguel ay sa wakas arestado para sa mga pagpatay sa mga korumpido opisyal. Edo, sa pag-asa na baguhin ang pag-iisip ni Miguel,
Inilabas sa Miguel's ex-wife. Siya sinusubukan upang patunayan siya sa pamamagitan ng sinasabi na ang kanilang anak na babae ay magiging masama sa kanyang mga gawa at hindi magiging nagmamahal sa kanya. Habang sa bilangguan, Miguel nakita sa TV na Gomez ay makakuha ng mas maraming suporta sa publiko dahil sa kanyang anak na lalaki ng kamatayan. Ang mga tao ay nakikipagtulungan sa Gomez at sumusuporta sa kanya. Samantalang si Miguel ay umuwi. Ang Deputy Diaz, isa sa kanyang mga senior ops, ay sinusubukan upang patayin siya. Ngunit binago ni Miguel ang mga talahanayan at pinatay si Diaz sa halip. Alam ni Miguel na si Antero Gomez ay malapit na maging presidente. Kaya, siya ay gumawa ng isang masigasig escape mula sa bilangguan. Kinuha ng mga armas at ammunition, at naghahanda para sa pagsisisi. Miguel rushed sa Parliament Building, kung saan Gomez at ang kanyang mga kaibigan sa politika ay pagdiriwang ang kanilang pansamantalang tagumpay sa Julia. Miguel ay hindi nag-aalis ng anumang oras. Siya tumakbo at kinuha ang lahat ng mga tao at mga kasamahan ng Gomez. Kapag nakikipag-ugnayan siya sa Gomez sa kanyang opisina, sinubukan ni Gomez na ipaliwanag na ang korupsyon ay hindi nawala dahil ang mga tao ay natural na mapagmahal. Ngunit narinig ni Miguel ang sapat, pinatay niya si Gomez. Pagkatapos ng pagpatay sa Gomez, Miguel natagpuan ang kanyang sarili sa paligid ng Gomez henchmen. Lahat ng pointing ang kanilang mga pistol sa kanya, ngunit may plano si Miguel. Siya ay inilagay ng isang bomba sa kanyang kotse at sinaktan ang detonator. Ang buong gusali ay naglabas. Sumibol na may Miguel sa loob. Ang susunod na araw, kapag ang pulis at mga eksperto ng forensics checked ang lugar ng krimen, ang lahat ng kanilang natagpuan ay ang mask na ang Awa Kenner had worn. Walang tanda ng katawan ni Miguel.